merong grave abuse of discretion ang COMELEC. Ang Duterte Youth Party List ay binoto ng milyong-milyong Pilipino para maging kinatawan nila sa Kongreso, magsalita para sa kanila sa Kongreso. Duly elected naman, dapat kanina yung proclamation, sinabihan lang kami a few hours bago yung proclamation na hindi mapoproclaim kanina. Kasi daw merong serious allegations noong 2019 pa yung Kabataan Party List laban sa amin. Deserve. Ayun. So, ang suspension ng Duterte Youth is the first step doon sa matagal na clamor ng youth sector para sa kanilang disqualification. Ever since noong sila ay unang tumakbo noong 2019, napansin na yung mga anomalya sa kanilang registration which are illegal and unconstitutional. So, and of course, bilang pagtingin natin na hindi sila totoong representative ng kabataan, hindi nila binitbit ever ang mga panawagan ng sektor ng kabataan, ang pangailangan nila sa edukasyon, trabaho, serbisyo, karapatan, kasarinlan. We welcome this first step, and of course we are guarded so that the following steps until the disqualification persists pa. Yung mga serious allegation na yon, hindi naman talaga ganun ka-serious yun. Una, sinasabi nila hindi daw kami rehistrado sa COMELEC. Paano nangyari yun? Kaaway ko nga yung COMELEC commissioner dati, senior commissioner dati ng 2 taon eh. Kung hindi kami rehistrado sa COMELEC, di tinanggal na kami. Tatlong eleksyon na kami sinasama sa balota eh. Pangalawa, kinasuhan kami dati ng Kabataan Party List na vote buying. Kasi daw, sabi ko daw sa isang speech, kapag kami nanalo, lahat ng pondo namin ibibigay namin sa taong bayan, wala kaming kukurakuting kahit piso. Yun na yung vote buying na kaso sa amin. Sa dami-dami ng kilala kong kongresista, mayor, gobernador, na talaga naman bumibili ng boto, ang kinasuhan pa talaga ng vote buying, kami na kahit piso hindi kami nabili ng boto. Tsaka yung panghuling kaso sa amin, sinabi ko daw na dedebatiin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ako, mahilig ako makipagdebate kahit kanino. Ibig ko sabihin, parang yung kay Kaloy Zarate, dinebate ko ng dinebate hanggang nakita ng taong bayan na makakaliwa sila, natalo na sila. Ang kaso sa akin ng Kabataan Party List, yung dulo, yung sinabi ko daw na hanggang maubos kayo, promoting mass murder daw ang Duterte Youth Party List. Sabi ko, kami nga yung anti-NPA, kayo nga yung related sa teroristang NPA, kami pa yung violente. Yan yung mga kinaso sa amin noong 2019. Na kaya, kahit hindi ka abogado, kahit nakikinig ka lang masang Pilipino, alam mong hausaw yung kaso. Ngayon, ang nangyari, bigla na lang binanggit kanina ng COMELEC na dahil daw doon sa serious allegations na yun noong 2019, hindi daw kami muna makakaupo. Kung pending na pala yan noong 2019 pa, bakit noong 2022, pending rin naman yan, nakaupo naman kami, di ba? At pangalawa, hindi namin kasalanan na natapos na yung hearing ng 2019, hindi nyo pa dinismiss noong 2019. Bakit kami yung nagsasuffer sa tagal ng pagresolba nyo doon sa mga hausaw na kaso na yon? Kaya kami, bukas, pupunta kami sa Supreme Court, sasabihin namin sa Supreme Court, merong grave abuse of discretion ang COMELEC dahil pinigilan nilang maproklama ang isang duly elected party list organization na may 3 kongresista. So sasabihin namin doon, bakit grave abuse of discretion? Discretion na lang nila kung kailan sila magpo-proclaim eh. Nakalagay naman sa Constitution at sa batas kung kailan magpo-proclaim after election. Kasabay nitong mga kanina, kasabay namin. Bakit nagde-decide ang COMELEC kung kailan na lang sila magpo-proclaim? Diba? So, grave abuse of discretion yan at i-raise po namin sa Supreme Court bukas po ng umaga. Duterte Youth at Bagong Henerasyon PL, suspendido ang proklamasyon. 52 na party list groups na naiproklama na ngayong araw. Ang kaganapan sa proklamasyon, ihahatid ni Margaret Gonzalez. Tapos na ngang maiproklama ngayong araw ang mga panalong party list groups mula sa katatapos lang na eleksyon noong May 12. Sa kabuuan, 54 ang nanalong party list pero 52 lamang ang naiproklama. Kaya suspendido ang proklamasyon na Duterte Youth Party List at Bagong Henerasyon Party List dahil sa kanilang mga nakapending o nakabinbing na disqualification cases sa COMELEC Division.
Ang Duterte Youth Party List ang pumangalawa sa may pinakamalaking nakuhang boto at nakapag-secure ng 3 pwesto, habang ang Bagong Henerasyon Party List ay nakakuha naman ng 1 upuan. Ngunit dahil nga sa kanilang disqualification cases, pinagpaliban muna ang kanilang proklamasyon. Batay sa resolusyon ng National Board of Canvassers, seryoso raw ang mga aligasyon laban sa kanila. Considering the serious allegations raised in the above petition, which involve grave violation of election laws, the National Board of Canvassers resolves to suspend the proclamation of the 30 Youth Party List and Bagong Henerasyon Party List until the speedy and judicious resolution of the petition filed before the clerk of the commission. So ordered, signed by all the members of the commission and bank as the National Board of Canvassers. Ayon kay Comelec Chairperson Atty. George Garcia, agad na pinadalhan ng kopya ng NBOC resolution ang 2 party list upang ipabatid na hindi sila kasama sa proklamasyon ngayong hapon. Samantala, batay sa proklamasyon kanina, ang Akbayan Party List, Duterte Youth at ang Tingog Party List ay nakakuha ng tig 3 pwesto sa Kongreso. Habang ang 4-piece ACT-CIS at Ako Bicol Party List ay may tig 2 upuan. Tig 1 pwesto naman ang mga party list mula sa top 7 pababa, kabilang ang PPP o ang Puwersa ng Pilipinong Pandagat. Kasama rin sa mga nakapasok ang Kabataan Party List at ang ACT Teachers Party List na sinasabing mga legal front ng CBP-NPA. Napagalaman naman na ang disqualification case laban sa Duterte Youth ay naihain ng Kabataan Party List. Sa isang pahayag, mariing kinontra ng Duterte Youth ang mga akusasyon at ipinahayag ang plano nilang pagpapasaklolo sa Korte Suprema. Ayon sa grupo, kung totoong seryosong aligasyon laban sa kanila, bakit daw sila nakapag-assume ng office noong taong 2019 at muling naihalal noong taong 2022 at maging ngayong 2025 elections. Gayet pa nila, hindi raw totoo ang paratang na hindi sila rehistrado. Anila, imposible umanong makasali sila sa eleksyon kung hindi sila accredited o registered sa Comelec. Pinabulaanan din ng party list ang issue ng vote buying at iginiit ang pondo ng party list ay nakalaan para sa mga kabataan. Dahil ang impeachment trial ay isang civilized legal process at ang mangyayari dun ay malalaman ng buong bansa ang katotohanan at ang nais kaya nga kami ay sumusuporta sa impeachment ay dahil gusto namin ng unang-una malaman ng katotohanan, pangalawa ay magkaroon ng panagutan at pangatlo ay siyempre hustisya para sa bayan. Desidido si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial at hindi lang basta humarap dahil gusto daw niya ng isang bloodbath. Samantala, hindi na rin ikinagulat ng pangalawang Pangulo ang pagsanib nila Leila de Lima at Shell Jokno sa kampo ng prosekusyon. Si Jason Rubrigo magbabalita. Sa gitna ng umiigting na tensyon sa politika ng bansa, matapang at walang pag-aalinlangang hinarap ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong tungkol sa kanyang nalalapit na impeachment trial. Diretsahan niyang sinabi na handa siyang harapin ang anumang magiging hatol, mapa-acquittal man o conviction. Aniya, tanggap na niya ang anumang kahihinatnan ng paglilitis. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Hindi rin itinanggi ni VP Sara ang kagustuhan niyang ituloy ang paglilitis sa kabila ng legal na diskarte ng kanyang mga abogado. Para sa kanya, nais niyang maging matindi at malaman ang proseso ng paglilitis. They would not want a trial as lawyers. Alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Samantala, hindi na nagulat si VP Sara nang mapabalita ang pagsama ni na dating Senadora Leila de Lima at Attorney Shell Jokno sa kampo ng prosekusyon laban sa kanya. Para sa pangalawang Pangulo, malinaw umano ang dahilan ng kanilang pagsanib. Well, understandable kay Leila de Lima and kay Shell Jokno. They've been very vocal anti-Duterte since birth, yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment.
Sa gitna ng kabi-kabilang issue laban sa mga Duterte, para kay Vice President Sara, hindi pa rito matatapos ang pagbatikos ng ganyang mga kritiko. Ang punot dulo raw ng lahat ng ito ay ang halalan sa 2028. This is about the 2028 election. It's not about ICC. It's not about the impeachment. It's not about confidential funds. It's about the 2028 elections. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, wala pa naman siyang malinaw na pahayag kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, sapat na umano ang banta ng kanyang posibleng kandidatura upang umpisahan ang mga hakbang laban sa kanya. These individuals are desperate. Desperate for, as I said, cash, cocaine, and champagne. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.